pagka June, kailangan may June bride. Ganon. Ano pala, ito daw ang sabi, tandaan daw natin, 3 beses lang daw talaga tayong ma-in love sa ating buong pagkatao. Is a basic fundamentals aspect na para maging harmonious yung relationship. Hello mga kamers, kumusta na kayong lahat? So, happy Sunday everyone. So, today is Sunday nga. Sunday, it's June 8, 2025. So, kumusta kayong lahat? So, ano tayo muna ngayon? Yaw-yawan. Yaw-yawan portion muna tayo. Kasi wala akong content. Hindi ako nakagawa ng aking vlog kasi sobrang busy tayo. Minsan pag busy kasi tayo, mahirapan tayong mag-video. Kasi kung mabilisan talaga ang trabaho natin, so parang mahirap mag-video. Unless kung meron tayong taga-video sa atin, so walang problema, okay lang 'yun. So bago ang ang topic natin today, yaw-yawan tayo, may topic tayo ngayon. Pero I think it's interesting naman para sa ating lahat ito. So shout out muna ako sa lahat ng mga aking followers dyan, mga old subscribers, mga new subscribers, mga super duper follower natin, mga loyal followers natin, na mga friends natin all over the world. So maraming salamat sa inyo, at sa mga bagong pasok sa aking channel, welcome po sa aking channel, at sana'y masubaybayan nyo ang aking mga vlogs na minsan parang wala lang, chika-chika lang, daily vlog lang tayo, ganun. So, maraming salamat sa inyong lahat. Magbigay lang ako ng time na mag-shoutout ako para maisa-isa ko kayo. Siguro, maybe next time na lang, inshallah. So, maraming salamat sa inyong lahat. At welcome sa aking channel. So, ang channel ko po ay Mers and Family dati. Kaya lang mag-isa na lang akong nagba-vlog kasi. Kaya pinalitan ko na lang ang aking vlog. Ganun pa din, Mers, tapos Baluch in South Korea. Ang Baluch naman, yun ay account ko din sa sa Facebook. So para hindi na magkalito-lito, so isahan na lang. Yung sa YouTube naman, dinagdagan ko lang ng ng Mers Baluch in Korea. Kasi nandito naman ako nakabase sa Korea. So, sa mga hindi pa sa mga nakabisit sa aking channel, tapos hindi pa kayo nakapag-subscribe, please do a subscribe, like and share. At saka, don't forget to leave the comment para mabalikan ko kayo, ma-recognize ko kayo. Okay? So, umpisahan natin ang ating topic today. So since ngayon ay month of June, so 'di ba sa atin parang na yan sa atin yung pagka June kailangan may June bride. Ganon. Lalo na sa mga sa Philippines, mga Filipino. Naririnig ko yan lagi noon, June bride. Ano pang meron sa June bride? Yung June bride pa lang, ibig sabihin doon, traditionally, pala yun? Yung parang pag kinasal daw ng June, daw ba yung parang nabibless daw yung couple ng yung happiness, prosperity, ganon. So ang June naman ay yan ay galing yan sa yung parang tradisyon ng Roman. Yung June ay yan parang Juno, from the word Juno, kaya June. So para naman sa sa akin, yung ikakasal ka ng kahit anong buwan, wala namang yan. Kumbaga wala namang significance para sa akin kasi kung ang paniniwala natin ay buo, so kahit anong buwan po tayo ikakasal, okay lang. Basta lagi lang tayong nagdadasal, ganun. So ang lahat yan na nasa Panginoon, nasa itaas. So hindi nagmamatter kung anong buwan tayong ikakasal, pero sa atin kasi yun ang paniniwala, mahilig kasi tayo ng mga superstitious belief, ganun. Tsaka mga tsaka sa ibang bansa naman may mga din tradition din silang mga sinusunod about sa mga anong buwan dapat ikakasal So dito din sa Korea, may share ko lang ng konti. Dito din sa Korea, kailangang
kailangang ikasal ng ano, as much as possible, ayaw nilang magkasal ng summer. So, ano ang reason? Ang summer kasi mainit. So, ano sila, allergy sila sa init. Ayaw nila ng init, ayaw nila yung napapawisan sila. Yun lang naman ang alam ko na bakit walang masyadong nagpapakasal pag June, July, mga August ganun. So, walang masyadong nagbubuk niyan sa ano sa mga wedding hall dito sa South Korea. So, ang start ng kasal dito, mag-start ng September. Yung pag may bear kasi medyo malamig na yung ano, malamig na yung simoy ng hangin, so medyo comfortable na sila. So, yun lang naman ang ano, yun lang naman ang alam ko na reason dito kung bakit hindi sila pwedeng ikasal sa buwan na yan dahil mainit. Tapos dito sila dapat ikasal itong buwan na to kasi malamig, ganyan. Ang may significant sa kanila naman ay yung date kasi mga ano sila, mga Chinese ano sila, yung parang belief nila, Chinese ba. So, nag-aano yan sila sa tawag nito sa date naman kasi nagpa-follow sila ng lunar calendar. So, yun naman ang ano diyan. Pero hindi ako masyadong ano knowledgeable about sa mga ganun kasi hindi ko nga inaano, hindi ko nga kumbaga hindi ko ina-apply sa sarili ko at saka sa aming mga Muslim mas lalong wala naman yan. Hindi, walang mga significant ganun. Basta ang importante magdasal lang tayo sa Panginoon, yun lang, kay Allah. Actually, ang topic natin ngayon ay hindi yan, hindi about sa June Bride. So, meron lang akong isi-share. May nakita lang akong, ano, habang nag-i-scroll ako sa aking Facebook, may naano lang ako na nakikita doon na, o nga pala, no? So, ang ano pala, ito daw ang sabi, tandaan daw natin, 3 beses lang daw talaga tayong ma-in love sa ating buong pagkatao. So, ewan ko lang, if you are agree or disagree, so please comment down below na lang kung agree kayo or disagree kayo. So, ito, ang first love daw ay yung tinatawag na puppy love. So, which is parang true naman kasi sino ba naman dito hindi nakaranas ng ano, ng first love na puppy love? Yung puppy love na sa mga 15, 16, mga ganun, 17 years old, mga ganyan. So, puppy love yan. So, ako na lang ang ano ko na lang, yung experience ko na lang ang i-share ko kasi mahirap naman mag-ano ng ibang tao, no? So, ako naman, nakaranas ako ng 16 years old noon. Hindi ko pa iniisip yung mga minor de edad, mga ganun. So, nagkaroon ako ng puppy love. Pero, ang akala ko, yun na yung mapangasawa ko. Kasi, pag na-in love noon, akala ko talaga, yun na yun. So, sa akin, matatawag yun na first love. At saka, hindi yun makakalimutan. Kasi yun ang first love. Yung emotion mo doon, kumbaga, ang emotion ko doon na ano eh. Kumbaga, first time, lahat excited. Lahat ng mga first nandoon. So, first love nga siya, yung puppy love. So, ang pangalawa naman ay greatest love. So, ang greatest love naman ay doon natin mararanasan ang maraming karanasan sa greatest love. So, for my experience naman, my own experience naman, ang akala ko, ma-define mo kung sino yung saan dito yung first love, saan dito yung greatest love, ganun. So, yung greatest love naman, akala ko naman, yun na yun talaga kasi parang nasa ano na ako noon, maturity stage na. So, akala ko yun na. Pero, hindi pa pala. Pero, ang akala ko talaga, yung parang nasa maturity level na kayo na uusap na about sa future, mga ganun, paano mabuhay, pangkabuhayan, lahat ng topic, natatopic nyo na, napag-usapan nyo na, ganun. Uabot na nga sa kasalan, yung usapan, ganun. Pero, hindi pa pala. So, ano yan, ako makonsider ko yan na greatest love talaga yon kasi, pero ako naman every, stages ng love life ko, hindi ko naman inaano na parang wala lang ganun. Basta serious type po kasi ako magmahal. Kala ko siya na talaga, kumbaga ganun. So, ang pangatlo ay ano nga bang pangatlo? Unexpected love. So, ito na nga, unexpected love. Siguro nga, sa akin talaga experience, totoo talaga. Kasi unexpected love,
itong asawa ko ngayon, unexpected to eh. Hindi ko naman to pinangarap eh. Hindi ko pinagdasal, hindi ko pinangarap. So, bigla na lang siyang dumating. So, unexpected love, ano siya, is greatest gift from heaven above, from Allah, from our God Almighty. So, siya yung gift ni Allah sa akin. So, ngayon, ang unexpected love, naging ano mo na siya, true love. So, yun lang siguro ang ano ko. Siguro comment down below kayo diyan kung may mga experiences kayo na about love. Tapos i-ano natin sa susunod. I-discuss din natin sa sunod. Kasi pwede namang hindi kasi pwedeng mag-explain dito ng sobrang napakahaba. Basta yun ang sa akin yun, unexpected love. Parang yun na yung final love, yung true love. Yun. Tapos iba pala pag talagang bigay ng Panginoon sa iyo, kasi siya talagang napaka unconditional love talaga pagka binigay na ni God sa iyo. So yun naman ang ang kaibahan sa tatlong 'yan. Unexpected, parang hindi siya malalim, no? Pero nagiging nagiging true love siya. So yun. So ano pa ba? So yun lang muna siguro ang masishare ko, kasi sa aking experience yun ang nararamdaman ko yun. Parang totoo yung tatlo kasi lang daw, yung iba kahit ilang beses naman nakapag love life, nakapag boyfriend, pero yung meron kasi siyang stages na kaya yun yung sinasabi na first love, yun ang puppy love. Yung pangalawa naman ay greatest love, kung saan tayo nagkakaroon ng maraming karanasan or nagiging more matured tayo. Tapos yung pangatlo ay unexpected. Yung unexpected love, yun talaga yung destiny mo, yung binigay ni God sa'yo, na hindi mo pinangarap, hindi mo pinagdasal, hindi mo siya hiningi, biglang dumating sa'yo. Sabi mo nga, ayaw ko na ganyan, yung may mga naririnig ko na ayaw ko nang mag-boyfriend, ayaw ko nang mag-asawa kasi ganyan. Pero hindi mo alam kasi yun ang kayo ang itinadhana ni God na magkatagpo kayo. So si God na ang niyan. Si God ang nagwo-work out niyan para sa atin. So kaya yun ang unexpected love. Tapos siya, naging true love na. So yun lang siguro, sana naaliw kayo sa aking topic today. And don't forget to comment down below kung meron kayong mga comment, disagree or agree, or mga any opinions, kasi para masaya. So dito na lang muna siguro ang aking vlog. So thank you so much everyone, and mag-ingat po tayong lahat, lalo na sa ating health. So hope to see you around, guys. God bless everyone. Bye. So, meron pala tayong pahabol mga guys. Nakalimutan ko lang. Sayang naman kung hindi ko madilim tayo dito sa mahina yung ilaw natin. So, ganito lang yung pahabol ko. Sa mga pumalpak ng yung tawag nito, the greatest love. Sa maraming karanasan, sa maraming sa naghihintay ng matagal, at saka doon sa mga naging long-term relationship tapos wala namang kinahinatnan. So kumbaga nasayang lang yung panahon, pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Darating ang unexpected love, di ba? So laban lang ng laban, dasal lang ng dasal, kumbaga focus lang of what you are doing. So wag lang, kahit di ka na magdasal ng another relationship, si God na ang bahala para sa iyo. So ibig sabihin, kung nawala yung puppy love, nawala si greatest love, ibig sabihin merong ibang purpose ang Panginoon. So lang,
Of course, dadaanan natin yung mga process, mga sakit, mga iyak-iyakan dyan, mga broken-hearted. Pero, meron talagang unexpected love niyan. Merong nilalaan ang Panginoon para sa inyo. So, yun lang yun lang ang hinabol ko. Kasi namamalansya ako dito. Nandito ako sa room namin kasi si Mr. merong bisita doon sa labas, friend niya. So, bawal akong lumabas. So, para naman mapakinabangan ko yung magstay ako dito sa kwarto, di namalansya na lang ako. Sige, bye. At saka doon sa yung finally nahanap na si dumating na nga ang unexpected love. Congratulations, alhamdulillah. We are so very blessed dahil binigay sa atin ng Panginoon ang talagang perfect man para sa atin. So, alhamdulillah, to God be all the glory. Mashallah. Swerte tayo sa mga naging asawa natin ngayon kasi sila yung unexpected love, pero sila yung true love. Sila yung yung nagbibigay ng unconditional love. So, yan lang. At one thing, ang pinaka-importante sa lahat, yung respect. So, we have to give respect sa ating mga partners kasi ang respect is a basic fundamentals aspect na para maging harmonious yung relationship natin sa loob ng bahay or as a couple. So kailangan talaga ng ng respeto kasi kung love lang madali siyang mawala kung wala ang respect. So pinaka-importante talaga yung respect, saka na lang yung love. So di ba? Mga partners naman bahala na silang mag-give respect din sa atin. Basta ang pag-give respect wala siyang hindi siya choices, hindi siya optional. So hindi natin madidiktahan na dapat irespeto tayo kumbaga kusa na lang talagang lalabas yan, maibigay sa atin. So, depende din sa pinapakita natin sa kanila. So, good luck sa ating lahat. At I wish sa ating lahat na lahat ay yung healthy relationship sa bawat isa sa atin.